naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. At ikinalulungkot to ng ating Pangulo, mga kaibigan, yung nangyaring shootout, yung misencounter. Diyan ho sa pagitan ho ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mga kaibigan, at maging sa tauhan ng Philippine National Police. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Kaya nga ipinagtataka, mga kaibigan, ni Digong kung paano daw ho nauwi ho dun sa barilan na kapwa tauhan ng pamahalaan, di ba? Medyo questionable sa ating Pangulo. Kaya nga tiniyak ho ng palasyo na patas yung magsasagawa ho ng investigasyon dyan ho sa insidente at makakamit ay yung hustisya at kumpiyansa naman ng Malacanang sa pamamagitan ho ng gagawing investigasyon ng PNP tsaka ho PDEA, maging ang tanggapan ng NBI, National Bureau of Investigation, na malalaman daw ho lahat yung tunay na nangyari sa likod ho ng insidente. Tama. Mas mainam ho lumabas ho yung totoong investigasyon at malaman tungkol ho dun sa tinutukoy pa rin at tinutukoy ho ngayon ng otoridad, mga kaibigan, yung naging pulot dulo doon ho sa misencounter na yan. Kasi kung yan ay drug bypass operation, at alam nyo, ang operation ho kasi ng PDEA at saka ho ng PNP, medyo magkaiba ho sila. At nung last Friday, nagsagawa ho ng press conference dyan ho sa NCRPO at pinangunahan ho yan ni General Vicente Danao, ang susunod ho na chief ho ng PNP. Sabi ho yan ng taga NCRPO. Dahil nung last Friday, ibinida ho doon ni General Benjamin Acorda. Speaking of Acorda, kung di ako nagkakamali, yung dating Provincial Director ho ng Palawan PNP. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Puro ho tayo Palawan ngayon. Hindi, kasi pinakita ho yung body cam. Ang sabi ho doon ng NCRPO, kailangan kapag magsasagawa ng drug operation, meron hong body cam. Tama. Alam nyo, nung QCPD pa, si General Ilyasar, na dapat mo nang umupo ho sa PNP, meron ho talagang body cam. Dyan ho sa QCPD. Bagamat kulang lang ho ng pondo, ang ating kapulisan. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Kasi kung talagang legit yung operation, mga kaibigan, meron hong body cam, yun ho magpapatunay, kumbaga yun ho yung magja-justify na legal ho yung operasyon ho namin. Diba? Wala hong polgay ho dito. Diba? Wala hong yung mga ninja cup na kapag may mga operation at yung subject for evidence nga na ginagawa ho ng ating kapulisan na may kasamang barangay official na kapag ho mag-ooperate, nandun ho si mamang pulis, nandun ho ang barangay, at yun ho magpapatunay na meron ho silang operasyon. Ngayon, dun ho sa body cam, nung last Friday, kumbagay tinalakay ho yan sa NCRPO, bagamat matagal na ho yan nakalatag Minsan ho kasi, pagka ho dumating na ho yung kalamidad at bagyo, kumbaga nandun ho nag-iingat ang local government. Ngayon, sa punto ho ni mamang pulis, wag na ho nating maulit ho yung misencounter na yan. Sa pagitan ng PNP tsaka ho sa PDEA. Bakit ba hindi ho tayo magsagawa ho ng body cam? Tama. Pwede naman hong pondoan ho yan ng PNP
maging ng ating LGU, pwede ho mag-donate ho dyan ng city government. Sa Quezon City, nung panahon ho ni General Gilior Ilyasar, tama ba ko, Kuyang Koy Laura? Diba, sabi mo siya ang dapat maging chief PNP. Nung panahon ho ni Gilior, dyan ho sa QCPD, nilakad na ho yan sa city government at pinondohan ho yan ni Ate Joy Belmonte. Kapag binabanggit mo si Ate Joy, yan ang gustong napapakinggan ni Tatay Rani. Diba? Kasi SB Diba? Serbisyong Belmonte. Diba? Ngayon, pinondohan ho yan ng Quezon City, mga kaibigan, yung body cam. Ang problema, may mga ilang LGU na hindi ho naniniwala sa ganun. Kaya ngayon, nandito ang NCRPO. Kumbaga, bumalik ho sila sa ganung idea na dapat pala talaga. Alam niyo, dapat talaga meron hong body cam. Kasi kapag may mga operasyon, ang problema kasi, boss, paano mo lalagyan ng body cam kung ang operation ho nila, kumbagay, baligtad ho yung lakad. Halimbawa, meron ho silang gustong puguin. Diba? Kasi bisan, estilo ho ni mamang polis yung kapag walang nahuli ho dun sa suspect, tataniman. Kumbaga, yung ganong bersyon, napakahirap ng alisin sa imahe ng PNP. Tama. Na kapag walang nahuli, tataniman ho si Juan. Diba? At yun ho yung gagawan ho ng kwento. Diba? Kaya nga, kawawa ho dyan, kapag wala ka hong padrino. Kumbaga, yung contact mo dun sa taas, siya ho yung magiging padrino mo. Kapag meron hong ginagawa si mamang polis, yung pagtatanim mo ng illegal drugs. Ngayon, dito ho sa bodycam na yan, bukas sisikapin natin kausapin si General Benjamin Acorda. Siya ho yung yung Deputy Chief for Operation, kung di ako nagkakamali. At alamin ho natin ilang bodycam dito ho sa NCR ang pinroduce. Ano ba to? Gastos ba ng PNP? O may nag-sponsor ho ditong negosyante? Paano ho ba? Sa laki ho ng pondo ng ating kapulisan. Pag-upo ng ating Pangulo, kumbaga yung sweldo ni mamang polis, PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Aba, yun ho yung unang dinoble, ha? Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation.